Magandang araw. Tatalakayin ko ang aking napiling pilosopo na si Jeffrey Centino. Ipinanganak siya noong ika-15 araw ng Mayo, 1975 sa lungsod ng Maynila dito sa Pilipinas. Siya ay isang profesor ng Departamento ng Pilosopiya ng Universidad ng Pilipinas, kung saan siya ay nagtapos ng kanyang mga degree sa filosofiya. Bilang isang edukador, siya ay aktibo sa pag-unlad ng pilosopo at nagbibigay diin sa mga katutubong konsepto tulad ng kapwa at existentialismo. Ngayon, ang thesis ng kanyang akda na inklusibong edukasyon and social transformation ay isang proseso na nagbibigay daan sa mga panlipunang pagbabago sa pamamagitan ng paglaban ng sistematikong hindi pagkapantay-pantay na nagiging daan upang lumikha ng isang mas makatarungan at demokratikong lipunan. Ang 3 punto ng haligi ng thesis ay una, ang edukasyon na ito ay nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip at empathy upang hamunin ang mga tradisyonal na istruktura tulad ng diskriminasyon batay sa uri, kasarian o kasangkapan. Pangalawa, ito ay nag-uugnay sa filosofiya, partikular sa konsepto ng kapwa upang palakasin ang pag-unawa sa diversidad na pagbigay espasyo ng nasa laylayan ng lipunan. Pangatlo, ang edukasyon ay dapat maging participatory at pakipag-ugnayan sa komunidad upang mabilis ang pagbabago ng kultura at institusyon na nagiging ethical imperative para sa isang progressive na Pilipinas. Ang mga galing ng argumento ni Centino ay una, ito ay grounded sa Pilipino na context kung diin ginagawang relatibo sa lokal na issue tulad ng inequality. Pangalawa, ang kanyang philosophical na pamamaraan ay nagbibigay diin sa halaga ng pagkatao at kolektibong responsibilidad. Pangatlo, ang mga argumento ay sinusuportahan ng empirical na halimbawa mula sa edukasyon na nagpapalakas ng kredibilidad. Sa kabuuan, ang argumento ay transformasyon at praktikal para sa pag-unlad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ang mga kahinaan ay una, maaring kulang sa empirical data upang suportahan ang lahat ng argumento na maaring gawing abstract ng mga idea. Pangalawa, hindi gaanong itinalakay ang mga praktikal na hamon tulad ng kakulangan ng mga resources sa mga paaralan. Pangatlo, ang focus ng Pilipinong filosofiya ay maaring limitahan ang global na applicability. Gayunpaman ito ay maaring bigyang lunas sa pamamagitan ng karagdagang pagsalin. Maraming salamat sa pagkikinig.